may magtatala-talata dyan yung paglaban mo ang iyong usap at huwag mong ihahayag ang lihim ng iba. Huwag niyo akong tatalatain dahil mas marami akong alam na talata sa inyo. Kaya huwag kayong magmarunong. Huwag kayong magtatala-talata na ipaglaban mo ang iyong usap. Huwag ihahayag ang lihim ng iba. Kailangang maihayag. Bakit? Ako ang ginawa nila. Anong grounds nyo para ipablock ninyo ako sa kapatiran? Ayan, lumitaw na ang nagpapablock sa akin si Brad Daniel. Kaya kung mahal ninyo ang inyong mga kaluluwa, mga KNP, ewan ko lang merong mga KNP pumanig na kay Satanas. Biruin nyo, gigipitin nyo yung mga kapatid, babaguhin nyo ang ulat na dapat malaman ni kapatid na Daniel para makapanindigan siya sa katotohanan, para makapanindigan siya bilang isang mabuting tagapangasiwa dapat dahil siya yung binilinan ng kapatid na Eli bago siya mamatay. Kanino ka? Sa demonyo. Yung bang mga sinasabi ko kasinungalingan? Pag pinasinungalingan mo, yung mga sinasabi ko kapatid na Daniel, pinapatunayan mo lang sa demonyo ka, hindi ka sa Diyos. Binigo mo si kapatid na Eli sa kanyang tiwala na mapapangalagaan mo ang kapatiran na kanyang napagkamatayan. Parang kami na mga sumuporta kay BBM, binigo kami ni Bongbong Marcos. Dahil tinraidor niya ang mayorya ng Pilipinong bumoto sa kanya, gayon din ang ginawa mo sa amin, kapatid na Daniel. Kung hindi ka maninindigan sa katotohanan, magiging sa demonyo kang tuluyan. Hindi ba, kapatid na Daniel, kilala mo yung nagda-drugs na sinasabi ko? Na nakapag-drugs, hindi isang beses, hindi dalawang beses, hindi tatlong beses. Nang babae pa, sabi niya sa akin, Kuya, alam mo ba, ayaw kong nakikita si ate ganito, sabi niya ganyan. Bakit? Sabi kong ganyan. Kasi alam mo, Kuya, yung binayaran kong babae, kamukha niya. Tapos nagkasino pa yon. Kilala niyo po yon. Nilinis ko nga yung kwarto noon, merong vape. Kaya hindi nyo mapapasinungalingan. Ngayon, kapag hindi kayo nanindigan sa katwiran, magbababuyan na yung mga miyembro nyo dyan. Hindi ba totoo? Meron dyan na meron siyang asawa. Como busy siguro yung asawa niya, nagkukulang siya ng suporta sa pangangailangan ng asawa niyang babae. Ayun, yung kaibigan nila mag-asawa, yung lalaki, biro mo. Meron kayong parehong anak naatim ninyo. Ikaw na lalaki ka, naatim mo yon na kalikutin yung ibang babae. Napakawalang hiya mo. Hindi ka na nahiya sa mga anak mo. Tapos sasabihin ninyo sa Diyos kayo, mga salaula kayo, mga baboy kayo. Tapos recently nalaman ko na promote. Oh, wow, sabi ko. Ganito ngayon sa MCGI, Iglesia ng mga Baboy. Itong si Jane Angeles na to, hindi na ako magtataka bakit hinahampas ka ng walker ng dati mong asawa. Bakit? Napakaano ng bunganga mo, napakatabil ng bunganga mo. Biruin mo, hindi ba malinaw na pamumusong yung ginagawa mo na nag-aalis ang Diyos sa iglesia ng kurikong, ng ketong, napakababoy ng Kristo mo, Jane Angeles. Yun ang totoo. Kung gaano ka kababoy, ganun kababoy yung Kristo mo. Kaya nakakalungkot dahil ngayon, mga KNP, pinagpipiestahan yung pera ng mga kapatid. Kaya kung ako po sa inyo, wag na po kayong mag-aabuloy. Wag na kayong bibili ng concert ticket. Bakit? Napakarami na nilang pera. Nasaan yung meron tayong sariling TV station, saan napupunta ang abuloy? Bakit walang report ngayon ang abuluyan ng iglesia? Samantalang nung nabubuhay ang kapatid na Eli, yearly, merong report tuwing nagpapasalamat ang buong kapatiran, merong report na ipinapakita ang kapatid na Eli Soriano. Ganun kalinis ang pangangasiwa ni kapatid na Eli Soriano. Habang hindi nila tuluyang nalalason yung kaisipan ng mga tao, may magtatala-talata dyan yung ipaglaban mo ang iyong usap at huwag mong ihahayag ang lihim ng iba. Huwag niyo akong tatalatain dahil mas marami akong alam na talata sa inyo. Huwag kayong magmamarunong. Hindi nyo alam yung pinaglalaban ko. Itong pinaglalaban ko, hindi lang laban ko. Laban ng mga kapatid na inaapi.
Kaya huwag kayong magmarunong. Maraming inaapi. Gusto nyong manumbalik ang Diyos sa iglesia, sa MCGI? Kailangan manindigan unang-una yung binilinan ng kapatid na Eli. Ano ang bilin ng kapatid na Eli kay kapatid na Daniel? Alagaan ang kapatiran. Inaalagaan ba ng kapatid na Daniel ang kapatiran? Nung una, pinaglalaban ko siya sa mga video ko. Kahit inaapi, katunayan, kahit inaapi ako ng mga magulang niya, inaapi kami ng mga magulang niya, ni kapatid na Daniel. Nagtanim ba kami ng galit? Kaya wag nyo kaming ahatulan. Kayong mga panatiko, kayong mga bulag, wag nyo kaming ahatulan na nagtatanim kami ng puot. Wala kaming tanim na puot. Ipinaglalaban lang namin ang tama na natutunan namin kay kapatid na Eli. Huwag kayong magtatala-talata na ipaglaban mo ang iyong usap. Huwag ihahayag ang liim ng iba. Kailangang maihayag. Bakit? Ako ang ginawa nila. Anong grounds nyo para ipablock ninyo ako sa kapatiran? Ayan, lumitaw. Na ang nagpapablock sa akin si Brad Daniel. Ayan, lumitaw ang totoo. Alam ko naman na bakit? Ang ganun ba kalakas ang loob ng mga KNP? Para ipablock ako? Pero maraming KNP mga gago, kampon ng demonyo. Yan ang totoo. Biruin mo, merong mga bagong kapatid sa sa Middle East. Ayan, kakachat lang ng kapatid sa akin. Ayaw na nilang dumalo. Bakit? Kasi po, ang usapan sa mga pagkakatipong puro pera na lang. Anong tingin nyo sa mga kapatid? Gatasan ng pera? For your information, hoy, nagtatrabaho ang mga kapatid sa ibang bansa para sa mga pamilya nila. Kaya kung mahal ninyo ang inyong mga kaluluwa, mga KNP, ewan ko lang merong mga KNP pumanig na kay Satanas. Biruin nyo, gigipitin nyo yung mga kapatid, babaguhin nyo ang ulat na dapat malaman ni kapatid na Daniel para makapanindigan siya sa katotohanan, para makapanindigan siya bilang isang mabuting tagapangasiwa dapat dahil sa yung binilinan ng kapatid na Eli bago siya mamatay. Ngayon, sinisikil nyo siya. Bakit nyo siya sinisikil? Meron bang dapat itago ang kung sino man? Ngayon, Brad Daniel, kung gusto mong samahan ka ng Diyos, huwag kang magsinungaling. Di ba tinuturo mo? Yung sinungaling, kampo ng demonyo yon. Ikaw ang nagtuturo sa amin . Dalawa lang, sabi mo. Liwanag, dilim. Mabuti, masama. Sa Diyos, sa demonyo. Sabi sa Biblia, sa 8:44 ng Juan, kayo'y sa inyong amang diablo, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. So, kapag sinungaling ka, di ba sabi niyo po, kayo po mismong nagsabi niyan. Kanino ka? Sa demonyo. Yung bang mga sinasabi ko kasinungalingan? Pag pinasinungalingan mo, yung mga sinasabi ko, kapatid na Daniel, pinapatunayan mo lang sa demonyo ka, hindi ka sa Diyos. Binigo mo si kapatid na Eli sa kanyang tiwala na mapapangalagaan mo ang kapatiran na kanyang napagkamatayan. Parang kami na mga sumuporta kay BBM, binigo kami ni Bongbong Marcos. Dahil tinraidor niya ang mayorya ng Pilipinong bumoto sa kanya, gayon din ang ginawa mo sa amin, kapatid na Daniel. Kung hindi ka maninindigan sa katotohanan, magiging sa demonyo kang tuluyan. Ngayon, kung gusto mong samahan ka ng Diyos, kapatid na Daniel, manindigan ka sa totoo. Hindi ba? Meron kang kilalang matanda na may asawa na nambababae? Kamakailan lang, 2023, 2022 I guess. Yung matanda na yun na sinasabi ko, kilala nyo po yun. Como hindi siya techie, pinaayos yung cellphone niya, nag-pop up yung message ng babae. Hindi ba, kapatid na Daniel, kilala mo yung nagda-drugs na sinasabi ko? Na nakapag-drugs, hindi isang beses, hindi dalawang beses, hindi 3 beses. Nang babae pa, sabi niya sa akin, Kuya, alam mo ba, ayaw kong nakikita si
Si ate ganito, sabi niyang ganyan. Ah, bakit? Sabi kong ganyan. Kasi alam mo, kuya, yung binayaran kong babae, kamukhang kamukha niya. Kaya naawa ako. Tapos nagkasino pa yon. Kilalang kilala niyo po yon. Nilinis ko nga yung kwarto noon, merong vape. Kaya hindi niyo mapapasinungalingan. Ngayon, kapag hindi kayo nanindigan sa katwiran, magbababuyan na yung mga miyembro nyo dyan. Hindi ba totoo? Meron dyan na meron siyang asawa. Como busy siguro yung asawa niya, nagkukulang siya ng ng suporta sa pangangailangan ng asawa niyang babae. Ayun. Yung kaibigan nila, yung kaibigan nila mag-asawa, yung lalaki, biro mo. Meron kayong parehong anak na ano nyo, naatim ninyo. Ikaw na lalaki ka, naatim mo yon na kalikutin yung ibang babae. Napakawalang hiya mo. Hindi ka na nahiya sa mga anak mo. Tapos sasabihin ninyo sa Diyos kayo, mga salaula kayo, mga baboy kayo. Tapos recently nalaman ko na promote. Oh, wow. Sabi ko, ganito ngayon sa MCGI, Iglesia ng mga Baboy. I am not generalizing the members in MCGI. I am particularly saying to those hierarchy in the church nakakalungkot. Kaya yung mga panatiko diyan na nagtatanggol, alamin niyo muna. Mag-imbestiga kayo, wag niyo akong pepersonalin kasi kung pepersonalin niyo ako, pepersonalin ko din kayo. Pepersonalin ko rin kayo. Itong si Jane Angeles na to, hindi na ako magtataka bakit hinahampas ka ng walker ng dati mong asawa. Bakit? Napakaano ng bunganga mo, napakatabil ng bunganga mo. Biruin mo, hindi ba malinaw na na pamumusong yung ginagawa mo na nag-aalis ang Diyos sa iglesia ng kurikong, ng ketong. Napakababoy ng Kristo mo, Jane Angeles. Yun ang totoo. Kung gaano ka kababoy, ganun kababoy yung Kristo mo. Yung Kristo namin na tinuro ni Brad Eli, hindi yun baboy, malinis yun sa katawan. Nakakalungkot. Itong si ayan, nanonood yung isang nakita ko nanonood yung munti ka nang na-rape nung isang matanda sa Brazil. Hindi nyo mapapasinungalingan yan. Dahil yung kapatid na yun na babae, nakakaawa, muntik ng ikaw man ang taas-taas ng respeto mo, tapos biglang iko-corner ka at hahalayin ka. Hindi ka ba matotrauma nun? Kaya wag niyo akong pepersonalin, mga nanonood. Bago niyo ako personalin, mag-imbestiga kayo. Ikaw, Jerome Regalario, pinagtatanggol mo yung isang pidodida. Tapos sinasabi mong sa Diyos ka. Sino ang kalaban ng Diyos? Ako o yung pidodida? O kung pumanig ka kay pidodida, kalaban ka rin ng Diyos. Bakit? Sabi ni Brad Daniel, dalawa lang side na yan liwanag, dilim. Kasinungalingan, katotohanan. Sa Diyos, sa demonyo. Ganun lang yon. 'Di ba? Sabi ni Brad Daniel yon. Ngayon, sino ang sinungaling? Sino ang ama ng kasinungalingan? Ang demonyo. Bakit ngayon sinasabi ninyo, kaya yung mga kapatid na nakapunta ng Brazil, na nakita talaga yung mga binebentang alak doon, hindi sila makaimik. Brad, totoo naman nakita namin na mayroong bentang alak doon. Bakit sinasabi ni Brad Daniel na edited lang daw yon, na AI lang daw yon? Bakit ganun? Parang hindi namin matanggap. Nung una, pinagtatanggol ko pa, nakita nyo naman na sinabi ko. Kasi yun yung narinig ko. Hindi ako nagsisinungaling. Yun yung narinig ko. Ang narinig ko, merong
kasosyo si Brad Ellie na hindi kapatid. Kaya lang, kahit hindi kapatid, hindi ka ba po pwedeng manindigan? Kaya sabi ko dun sa previous video ko, mga kapatid, kung gusto nating pagharian tayo ng Diyos, yung MCGI, kung kahit anong sabihin ni Brad Ellie, ni Brad Daniel, na naging pagkakamali ni Brad Ellie, bago siya mamatay, tanggapin natin. Kailangan natin tanggapin yung katotohanan. The more na nagsisinungaling, nililiko ni Brad Daniel yung katotohanan, lalo siyang lalayasan ng Diyos. Kaya ngayon, tingnan niyo sa mga pagkakatipon, hindi na siya dinadaluyan ng katwiran ng Diyos. Hindi na, kaya kahit kayo, mga kapatid, pumunta kayo sa apalit, mararamdaman niyo pa ba yung saya ng Espiritu na nararamdaman nyo noon sa panahon ni kapatid na Eli? Kahit tagpi-tagpi yung pasalamatan noon, masaya tayo dahil nararamdaman natin yung presensya ng Diyos. Ngayon, kahit nakakarpet pa yung chapel ngayon at naka-aircon, hindi nyo na mararamdaman ng Diyos. Bakit ako ngayon mas malakas ang loob? Kasi chinek ko yung mga nang-block sa akin na mga tinuturing kong mga mahal na mga kapatid. Nalungkot ako. On the other side, sabi ko, ito na yung panahon para manindigan na ako. No hard feelings, sabi ko, kung gusto nyo akong i-block, no hard feelings. Malaya tayo. Kaya, yun, ang masasabi ko lang sa inyo, bago kayo man-block, bago kayo mag-imbestiga kayo. Huwag kayong maging panatiko na sarado ang isip kagaya ni Jerome Regalario na pinepersonal ako, na sinungaling daw ako. Sino ang sinungaling? Hindi ba yung KNP mo na masyado kang pabibo? Di ba? Tanungin nyo, di ba galing ka sa Middle East, Jerome Regalario? Hindi mo ba alam na maraming kapatid doon na inaapi ng mga manggagawa, ng mga KNP? Kaya yon mga nanonood ngayon, sabi nung mga kapatid, bro, inihahayag mo yung kahiyan ng iglesia? Hindi. Pinapatunayan ko kahit sa mga lumalaban sa iglesia, nagsasalita ng laban sa iglesia, na yung sinampalatayan ng kung iglesia na itinaguyod at kinamatayan ni Brad Ellie, totoo yun. Kaya kung gusto nyo po, Brad Daniel, nasamahan po kayo ng Diyos at huwag nyong biguin yung inyong uncle. Uncle nyo po yun. Huwag nyong biguin. Yung leader na ipinagkatiwala sa inyo ang kapatiran, magpakalalaki po kayo. Magpakalalaki po kayo. Hindi kasukatan ng pagkalalaki, yung meron kang asawa. Meron nga akong kilala dyan. Biruin mo, alam na alam kong bakla, kinasal. Sabi ko, naku, patay na. Sabi ko, kung lalaki at pagkalalaki lang, alam ko mas lalaki ako doon. Meron nga akong alam na issue eh. Kaya wag kayong maging sarado ang isip. Kaya yung iba binlock ko na nga eh. Kasi ako na mismo ang nang-block. Dahil ayoko na silang pahirapan pa na mamili kung iba-block ba nila ako o hindi. Kasi merong isang kapatid 2 days ago na nag-message, na tumawag sa akin, umiiyak, kumagulgol, bro, alam niyo po, suspendido po ako ngayon kasi biruin mo, dinalaw niya lang yung mga kapatid na merong duda para mapagbalik loob niya. After that, sinuspindi siya. Tapos yung anak niya, kumo meron siyang katungkulan sa lokal, nakita niyo yung pangalan, yung billboard na pangalan ng mga kapatid, wala na yung pangalan ng tatay niya. Nakakadurog ng puso. Nakakadurog ng puso ang ginagawa ngayon ng mga namiminuno dyan sa MCGI. Hindi nyo mapapaniwala
yung mga taong nagsasadyos talaga. Kaya yung mga KNP dyan, kung mahal ninyo ang kaluluwa, kung mahal ninyo ang kaluluwa ng mga magulang ninyo, ng mga anak ninyo, ng mga pamilya ninyo, manindigan kayo sa katotohanan. Manindigan kayo sa katotohanan. Magpakalalaki kayo. Magpakalalaki kayo. Bro, bakit po tayo umabot sa ganito? Bakit tayo umabot sa ganito? Siguro kalooban ng Diyos, sabi ng Biblia eh. Roma 8:28, lahat ng bagay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. Sabi ng kapatid na Eli, patunayan mo lang na iniibig mo ang Diyos, lahat ng mangyayari sa iyo ikakabuti mo. Sinampalatayanan ko yon. Yung salita ng Diyos na yon na sinabi ni Brad Eli. Ngayon, anong connection dun sa tanong ni Brad Ezekiel Guillermo Pedro? Bro, bakit po tayo umabot sa ganito? Nakakalungkot po kasi nanahimik naman po ako kahit niloko ako nung nanay ni Brad Daniel, hindi binigay yung commission ko, pinagsisira ako. Ngayon, como hindi siya makapagbangong puri dun sa mga saksi, sinisiraan ako kung kani-kanino. Lumayo na nga ako eh. Nagparaya na nga ako eh. Nananahimik na nga ako dito. Tapos maririnig ko pa kung kani-kanino na sinisiraan ako. Hindi ka ba nahihiya niyan? Yung anak mo na nangunguna sa isang samahan na ang pakilalay sa Diyos tapos ikaw ang number 1 sinungaling? Kanino ka niyan? Sa Diyos ka ba o sa demonyo? Tapos sabi nung isa, meron din tayong utang na loob dyan dahil kahit papaano kinasangkapan siya ng Diyos. Ganun ba? Ganun ba ang Diyos? Hindi ganun ang Diyos na nakilala ko. Ang Diyos na nakilala ko mayroong delikadesa. Yung Diyos na tinuro ni Brad Eli may delikadesa. Bakit? Nung nagkasala si Haring David, hari yon. Hindi po pwede na salangsangin mo yung hari, pero may naglakas loob na salangsangin at ipakilala dun sa hari na yon yung kasalanang nagawa ni Haring David. Ang sabi niya, alam mo, mali yung ginawa mo, Haring David. Kinuha mo yung asawa ng yung general. Sabi nung naglakas loob na sabihin kay kay Haring David, yung kanyang pagkakasala. Alam niyo po, kinilala ni Haring David yung kanyang kasalanan. Anong sabi niya? Panginoon, patawarin mo ko. Gumulong siya sa alabok. Nagmakaawa siya sa Diyos. Ngayon, kung pagmamatigasin mo, kapatid na Daniel, Brad Daniel, kung magmamatigas ka, na edited lang lahat ng mga picture na yon. Ayan, may mga saksi na mga kapatid na nagpunta sa Brazil. Pati yung Area 52, hindi nyo mapapasinungalingan yon. Bakit magsisinungaling ka pa? Brad Daniel, ba't ka pa magsisinungaling? Ganun ba kawalang halaga yung mga kaluluwa ng mga kapatid? Go ahead, make my day. Kalaban ka ng Panginoong Hesukristo. Dahil nakasulat sa Gawa 20:24, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang halaga ng bawat miyembro ng iglesia ay kasing halaga ng dugo ng bugtong na anak ng Diyos. Tapos sasabihin mo, go ahead, make my day. Magtatanong lang, sususpindihin mo agad. Sasabihin lang, bro, pwede po bang sabihin kay Brad Daniel na i-clean po konti yung prayer meeting kasi po may mga trabaho kami, bukod sa may trabaho kami, meron po kaming mga obligasyon sa mga anak namin, meron kaming obligasyon sa pamilya namin, etc. etc. Pag sinabi mo yon, mamarkahan ka kaagad na kalaban ng Diyos. Ganyan ba ang iglesia ngayon? Hindi ganyan ang iglesyang nakilala namin kay kapatid na Eli. Kaya kung hindi ka maninindigan, kapatid na Daniel, just like what Bongbong Marcos did to the majority of the Filipino who voted him in the past election, ganun din ang gagawin mo sa iyong uncle.
kay kapatid na Eli Soriano na ipinagkatiwala sa iyo ang kapatiran. Huwag na po kayong magsinungaling. Di po ba sabi ninyo yung sinungaling sa demonyo? Pag nagsinungaling kayo, kanino po kayo? Kayo po ang nagsabi po nun. Kaya mas maganda, sabi nga po nung kapatid sa Canada, alam mo bro, sa totoo lang, mas matatanggap pa namin kung aaminin ni Brad Daniel na nagkamali si Brad Eli. Mas matatanggap po namin yon. Ang hindi po namin matanggap, yung pagsisinungaling niya na edited yung mga picture na meron talagang itinindang alak doon sa mga restaurant ni Brad Eli. Mga kapatid, hindi po si Brad Eli ang may pakana nun. Ang may pakana po nun, mga kapatid, si Yuli. Si Yuli Villamin. During the latter days of Brother Eli's life, napapasunod niya na po si dahil matanda na po siya, marami na po siyang, he is very much occupied. His mind is very much occupied of so many things. Kaya po ganun. Ngayon, kung kayong mga manggagawa, ito may mga nakikita akong nanonood na mga manggagawa, kung kayo mga manggagawa kayo ng katwiran, manindigan kayo. Manindigan kayo. Huwag kayong mga bakla. Huwag kayong mga bakla, magpakalalaki kayo. Yan ang sabi ng Biblia. Dahil walang baklang mapupunta sa langit. Ano yon? Physically? No. Bakla sa paninindigan. Hindi kayo marunong manindigan. Kaya, kung mahal ninyo mga KNP, kung mahal ninyo mga manggagawa, yung inyong mga pamilya, ipagmalasakit ninyo ang katotohanan. Biruin nyo, mga manggagawa kayo, inaapi nyo yung mga kapatid. Sinabi na ngang walang pera. Biruin nyo, mag-house to house kayo para mangolekta ng pera. Nakita nyo yung bahay ng kapatid, barong-barong, tagpi-tagpi. Tapos hindi na kayo na konsensya, pupuntahan, tutuloy pa rin kayo sa pag-house to house para mangolekta ng pera. Tapos ang iaabot ng kapatid 20 pesos. Hindi na kayo naawa. Sisirain nyo ko, titirahin nyo ko. Sino bang nag-umpisa nito? Kayo ang nag-umpisa nito. Nung una nga, nagpapatay mali siya pa nga ako na kunwari hindi ko alam na si Brad Daniel yung nagpakalat na pinapablock ako. Alam ko naman si Brad Daniel yon dahil kilala ko po si Brad Daniel. Pero nagpapatay mali siya na lang ako kasi out of my respect. 'Di ba? Sa comment section ng mga previous ko, inaatake ako nung ibang mga ayoko lang magsalita kasi meron akong iniingatan. O yun, napilitan nyo ko na ihayag yung totoo, minayday ko yung direct chat ko. Kuya JR, si Yuli sa buhay ni Bes? With all due respect, ayoko pong pag-usapan yung tanong na ito because iigalang po natin yung patay. Namamahinga na po yun. Ako, isa lang po ang malinaw sa akin, with all fairness, naging bahagi si Brad Eli kung ano ako ngayon. Kung sa tingin ko, palagay ng mga nakakasalamuha ko na naging mabuti akong tao. Utang na loob ko yun una sa Diyos, sa mga magulang ko, at kay Brother Eli. Ngayon, regarding dun sa tanong nyo na ano ba si Yuli ni Bes, patay na po si Brad Eli, hindi na po intayin na lang po natin yung paghukom regarding sa tanong na yan. Ano pinagkaiba sa ugali ni Brad Daniel with camera versus walang camera? Ayoko pong ayoko pong sagutin yung tanong na yan kasi because kahit papano, minahal ko po kasi si Brother Daniel eh. Ang hindi ko lang matanggap sa kalooban ko, bakit alam mo na inaapi kami ng mga magulang mo, hindi ka kumikibo? Hindi mo ba po pwedeng ipagtanggol kami bilang leader? Hindi na lang bilang leader na lang ng isang reliyon, hindi mo ba po pwedeng ipagtanggol kami sa iyong mga magulang? Nakakadismaya kasi ganun na lang kawalang halaga para sa iyo yung kaluluwa namin. Yung kaluluwa ng mga kapatid na sumasampalataya. Go ahead, make my day. Ibig sabihin, ikaw mismo, Brad Daniel, kung hindi ka maninindigan, hindi mo babaguhin yung salita mo na yon, ikaw mismo kalaban ka ng Panginoong Hesukristo.
Dahil ang sabi ng ng Biblia, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang halaga ng bawat miyembro o bawat kabilang sa iglesyang pinagkamatayan ng Panginoong Hesukristo, kasing halaga yon ng kanyang buhay, ng kanyang dugo. Tapos sasabihin mo, go ahead, make my day. May magtatanong lang, sususpindihin ka agad. Ganyan kalulupit ang mga manggagawa ngayon sa MCGI. Magkano po ba yung utang sa inyo ni Sis Beth? Kung susumahin ko po, naku, marami po. Dahil wala naman po akong sahod po dyan. Yung allowance nga, madalas wala nga po akong allowance eh. Kaya nakakalungkot dahil ngayon, mga KNP, pinagpipiestahan yung pera ng mga kapatid. Kaya kung ako po sa inyo, wag na po kayong mag-aabuloy. Wag na kayong bibili ng concert ticket. Bakit? Napakarami na nilang pera. Nasaan yung meron tayong sariling TV station, saan napupunta ang abuloy? Bakit walang report ngayon ang abuluyan ng iglesia? Samantalang nung nabubuhay ang kapatid na Eli, yearly, merong report tuwing nagpapasalamat ang buong kapatiran. Merong report na ipinapakita ang kapatid na Eli Soriano. Ganun kalinis ang pangangasiwa ni kapatid na Eli Soriano.